Hello po, magandang gabi po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat po sa panibagong mga pagkakataon na ibinibigay po niya sa atin para magkaroon tayo ng ganitong pagkakataong pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Sa ilang minuto, sa daan ng pagkatuto, dalahin ko po. Tayo nga po yung mga tuto sa salita ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mga bawat pamilya na ngayon po ay magkakasama, welcome po sa ating family devotion, sa ating pong programa Ilang Minuto sa Daan ng Pagkatuto. Ano po? Maging sa mga kapatid sa ibang bansa, salamat po sa inyong patuloy na panonood, and dalayan ko po na patuloy tayo po ay mapagpala. Sana ay nagiging bahagi kami ng inyong paglagong espiritual. Ano po? Okay, so tayo po ay magpatuloy. Sa atin pong bansa, bukod po sa pagiging magaling nating mga boksingero. Actually, kilala po tayo bilang mga magaling na boxer. Marami po tayo mga champion sa boxing. Bukod po doon sa larangan po ngayon, kilala rin po ang bansang Pilipinas sa kanyang angking ganda. Napakarami po nating mga naging Miss Universe, meron tayong mga Miss World, meron ho tayong mga binibining Pilipinas, kung ano-ano pa ho na mga kategorya sa beauty pageant. And yan ho isang magandang karangalan sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba na sa banal na kasulatan ay meron pong isang reyna ng kagandahan na ginamit ng Diyos ang kagandahang ito ng isang dalaga upang mailigtas ang kanyang bansa sa tiyak na kapahamakan. Pag-usapan ho natin dito po sa ilang minuto sa daan ng pagkatuto, sino itong dalagang ito at ano ang kahalagahan ng kagandahan sa buhay ng bawat Pilipina. Siguro sa lahat ng mga Kristiyano, especially sa mga kabataang kadalagahan natin. Ano po? Pero pray po muna tayo. Tayo po ay dumulog, lumapit sa Panginoon at hiling po natin ang patnubayan tayo ng Diyos sa ating pagbubulay-bulay nito. Let's pray. Ama naming Diyos, kami po ay buong kapakumbabaan lumalapit sa iyo. Madalangin po kami po ay iyong katagpuin, kami po ay iyong kausapin. Ang iyong biyaya, pangunguna, ang banal na Espiritu, naway amin pong maranasan. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, at maunawaan po namin ang mensahe ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Ang kapurihan ay para lamang po sa iyo. Ito po ang aming dalangin, kahilingan, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so biyaya po ng Diyos na pinagkalooban niya ang isang dalaga ng angking kagandahan. Bagamat ang sabi po nitong si Apostol Pedro, hindi po kagandahang panlabas ang kanyang iniingganyo na isaayos ng ating mga kadalagahang Kristiyano. Ang nais po ng Apostol Pedro ay yung kagandahang panloob na hindi kumukupas, kagandahan na hindi sa pamamagitan ng mga dekorasyon o ng anumang make-up. Pero pag-usapan ho natin, ito hong si Esther. Si Esther ho ay kamag-anak nito hong si Mardoqueo. Pag atin hong basahin, and bilang background po, ito hong si Haring Asuero ay nagkaroon ng pagdiriwang ho sa kanilang kaharian at ipinatawag po niya itong si Reyna Vashti. Si Reyna Vashti ay hindi po sumunod, nangayaw po siya, and sa pamamagitan po nito ay napahiya ang Haring Asuero at siya po ay nagalit. Kung kaya't kanya pong inalis sa pagka-reyna ng palasyo, ito hong si Reyna Vashti. Sa chapter 2, ang sabi po diyan, from verse 1 hanggang sumusunod, basahin ko po sa inyo, ay ganito. Lumipas sa mga araw, nang mapawi ang galit ni Haring Asuero, ay naalala niya si Vashti. Yung ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Bakit di kayo magpahanap ng magagandang dalaga, kamahalan? Tanong sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod.
Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ang mga ito ay pagkakatiwala kay Higeyo, ang iyunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ng mga pampagandang kailangan nila. Ang magustuhan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti. Nagustuhan ng hari ang payong ito. Noon, may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mardokeyo na anak ni Jair at apo ni Simei, na anak naman ni Sis na Benhaminita. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nabucodonosor at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem kasama ng Haring Jeconias ng Huda. Si Mardokeyo ay may pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki rito. Ito'y si Hadasa o si Esther, na anak ni Abihail. Maliit pa ito nang mamatay ang mga magulang at mula noon, inampun siya ni Mardokeyo at pinalaking parang tunay na anak. Maganda at kabigha-bighani si Esther bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian. Napabilang siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyos pamamagitan o pamamahala ni Higeyon, tagapangasiwa naman ng harem ng hari. Nakagaanan siya ng loob ni Higeyo, kaya binigyan agad ng pagkain at mga pampaganda. Ipinili pa siya ng mainam na tirahan at binigyan ng 7 katulong na babae. Hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula, pagkat iyon ang bilin sa kanya ni Mardokeyo. Araw-araw naman si Mardokeyo nagpupunta sa patio ng harem upang alamin ang katayuan ni Esther. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ang mga babae. 6 na buwang minamasahe ng langis at mira at 6 na buwang nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa ay magdamag na matutulog sa piling ng hari at kinabukas ay dinadala sa tirahan ng mga asawa nito na pinamamahalaan ng yunokong si Sasgar. Sinumang makasiping ng hari ay hindi makababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasiyan sa kanya ang hari. Dumating ang araw ng pagharap ni Esther sa hari. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Higeyo, at nabighani niya ang lahat ng nakakita sa kanya. Verse 16, buwan ng Tebet noon, 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Haring Asuero. Lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito ng higit sa kanino mang babae. Kaya siya ay kinurunahan nito at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Nagpiging siya sa karangalan ni Esther at inanyayahan ng hari sa isang piging ang lahat niyang mga pinuno at mga tagapaglingkod. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namigay ng maraming regalo. Okay. So, bentahi po, malaking advantage na ito pong si Reyna Esther ay meron hong angking kagandahan. Gaya ng ating napag-usapan kanina, si Haring Asuero ay nalungkot sapagkat naalala niya ang ginawa sa kanya ng dating Reyna Vashti. And nagsuggest sa kanya yung kanyang mga kasama na magpahanap ng magagandang mga babae at pagkatapos ay isama sa kanyang harem. Ang harem po ay ito po ang mga panahon pong yung kasi pwedeng mag-asawa ng kung ilan ang mga hari. Gaya ho nitong si Haring Solomon, meron ho siyang 300 asawa at saka 700 wives and 300 concubines. So yun yung kanyang harem. At itong si Haring Asuero ay meron din ganon, harem ang tawag po doon, na pinamamahalaan ng isang eunuko. Ang eunuch ay isa pong lalaki na kinapon. Ibig sabihin, hindi na po siya, wala siya kakayanan na magkaanak. So, pinapaubaya po sa kanya yung mga asawa ng hari. And dahil ito hong si Hadasa o si Esther ay naroon po sila sa Persia, at ito hong si Mardokeyo ay kasama sa mga naging alipin
ng Haring Nabucodonosor. Kinuha noong kanilang nalupig ang Israel o yung Jerusalem. Part po siya ng mga nakasabay nitong sila Daniel, sila Shadrach, Meshach at Abednego. So itong si Mardoqueo ay tagapayo at lagi po siyang bahagi noong mga tauhan ng Haring Asuero. At nung malaman nga po na nangailangan at wala naman po silang magagawa, napasama po sapagkat merong angking kagandahan itong si Esther na taga Susa. At siya po ay isinama. Ang ginagawa doon sa mga mapapangasawa ng hari ay 1 taon muna po silang pagagandahin. Kung magaganda na po iyan, ay lalo pa ho nagaganda sila. Bakit? 1 taon ho nalalagyan ng pabango, mga pampakinis, mga pampaganda. Ano po? Sa madaling salita, dumating ho yung araw kung saan sila po ay haharap na sa hari. At nagustuhan po ng Haring Asuero ito pong si Esther. At ang sabi po doon, siya po yung napili ng Haring Asuero na maging reyna. At makita ho natin, ang kagandahan pong ito ni Reyna Esther ay ginamit ng Diyos upang mailigtas po sa tiyak na kapahamakan ang mga Hudyo na nung panahon pong iyon ay may plano po na ipapatay lahat nitong si pangalan noon ni Haman. Itong si Haman ay nagplano na ipapatay yung lahat ng mga Hudyo. Sobrang galit niya sa mga Hudyo. Pero nagpauna na ang Diyos ng magiging tagapagligtas. Ito po ay si Reyna Esther. Mga kapatid, pag-usapan po natin biyaya po ng Diyos na tayo ho o kayo ay pinagkalooban ng angking kagandahan. Pero isang magandang bagay po na atin hong tingnan, ang kagandahan po sana ay huwag nating hayaan na ito po ay maging sanhi para tayo po ay mapahamak. Ang sabi po, ang ating kagandahan, basahin ko lang po, ang sabi po rito, sa verse 3 ng chapter 3 ng unang Pedro, ang inyong ganda ay huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, pares ng pagsusuot ng buhok, pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayuni at mahinhing diwa, at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Yan ang kagandahang pinagyaman ng mga banal na babae noong unang panahon. Sila ay nanalig sa Diyos at nagpasakop sa kanilang asawa. Okay. So, itong si Reyna Esther ay binigyan ng Diyos ng angking kagandahan at naging instrumento po ito upang mailigtas niya ang mga Hudyo sa tiyak na kapahamakan. At ang atin hong nais pag-usapan ngayon, biyaya yan ng Diyos, huwag nating hayaan na ito'y maging sanhi ng kapahamakan natin. Sa ating kapanahunan po ay nakakalungkot na iyan pa rin yung criteria ng mga kabinataan. Maganda, hindi po masama tayo po ay biyayaan ng Diyos ng magandang asawa. Ang Japonesa Jane ho ay napakaganda. At iyan ho'y regalo ho ng Diyos sa akin. Ang kapatid na Lei ho ay napakaganda. At biyaya po yan ng Diyos sa kapatid na Rufel. Ang mga Kristiyano po ay biniyayaan ng Diyos ng mga misis na hindi lamang maganda, kundi very supportive na mga kabiyak. At makita ho natin sa panahon po na tayo ho ay nasa, sabi nga, paglingkod sa ating Panginoon, kasama ho natin yan. Nalala ko ho ang Atilay, noong una hong sumimba ang Kuya Rufel. Ang sabi po ng Kuya Rufel noon, basta pag-pray nyo po, isama ko po ang aking pamilya. At talaga noong sumunod na linggo ay nakasama po ang Atilay. Magpahanggang ngayon, siya ko ay ating nakakatuwang sa ministry po ng iyang married. So ito ho ay biyaya ng Diyos. Ano hong ibig kong sabihin? Posible ho na tayo ay magkaroon ng magandang asawa,
Pero kung iyan po ay maganda lamang at hindi naman po kalooban ng Diyos, hindi ho yan makakatulong sa atin. So isang magandang bagay po at hamon ko po sa inyo, tayo ho na mga Kristiyano ay hindi lamang sa kagandahang panlabas. Bagamat ang kagandahan po nitong si Reyna Esther ay ginamit ng Diyos, pero ang challenge po sa atin, hanapin ho natin yung kagandahan na sabi nga po ay panloob, yung kagandahan ho na handang magpasako sa bawat isa sa atin. Excuse me po ulit. Nangangati ho ang ating lalamunan. Sa mga kapatid, panalangin ho natin ng ating mga kadalagahan ngayon ay hindi ho ma-insecure kung sila man ay hindi kagandahan, hindi ho nakaka-insecure kung tayo ho ay hindi kasing ganda ni Reyna Esther. Ang isang magandang bagay po, pangalagaan ang ating pong katawan, ang ating itsura, and higit sa lahat, yung magkaroon po na tayo ng pananampalataya, may takot tayo sa Diyos. Yun daw po ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Aklat po ng mangangaral. Tama? Ang sabi po doon, yun daw pong, hindi po mangangaral. Sorry po. Ano nga ba yung talata na ang sabi ay Kawikaan, I think, yung Proverbs 30 verse 31. Ang sabi po doon, yung 29, kagandahang panlabas daw po, yung kagandahan daw po ay mandaraya. Pero isang maganda at kapitapitagang kagandahan, yun daw po yung dapat na nating iibayo sa ating mga kababaihan. At sana po patuloy po na yung kagandahan pong iyan ay hindi po dahil pinaganda ng siyensya, kung hindi dahil yan po yung regalo ng Diyos sa atin. Okay? So, pagpray ho natin ng ating mga kabataang babae, mga kabataang dalaga po natin, patuloy ho na i-bless ng Lord, patuloy nilang makita yung regalong ito ng Panginoon sa kanila. At patuloy po nilang i-develop pa yung kagandahang pang loob na nire-required ng Lord sa bawat isa. Pag-pray ho natin, ingatan din sila ng Panginoon at ilayo ho sa mga mapanlin lang po na tukso ng sanlibutan pong ito. Okay? Pray po tayo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat. Purihin po kayo, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay nitong si Reyna Esther, kung saan ginamit mo po yung kanyang angking kagandahan. And Lord God, tulungan mo rin po ang bawat mga kabataan po namin, especially mga kadalagahan po namin, Panginoon, aming mga anak. Proteksyonan mo, Panginoon, ang bawat mga kabataan po namin ito. Dalangin ko po na sa kanilang buhay, hindi lamang po kagandahan, kung hindi makita rin po, Panginoon, yung karunungan na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Proteksyonan mo sila sa panlilinlang ng dyablo at hayaan nyo po yung security, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan yung pong tiwala sa kanilang sarili, yung pagpapahalaga sa kanilang sarili, Panginoon. Tunay nga po na kanilang maranasan. And Lord God, patuloy ko pong dalangin, balutan mo sila ng iyong mapagpalang dugo, Panginoon, upang sila'y malayo sa anumang mga panlilinlang ng dyablo. Salamat po, purihin po kayo, Panginoon. Ama, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, maraming pong salamat. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. At dalayan ko po sa loob ng ilang minuto sa daan ng pagkatuto ay nangatutunawa tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyo.